Hindi nga makapaniwala si Master na sumailalim sila sa abilidad ni Ziming at panaginip lang pala ang lahat. Matagal na nga din daw itong gumugulo sa isip ni Master, pero ngayon ay alam na niya ang naging dahilan kung bakit gano'n na lang sila kabilis naniwala kay Ziming. Ayon naman kay Yunyi na napabuntong hininga, ay magaling na gumawa ng panaginip si Ziming, at ang mga nananaginip nito ay hindi mapapansin na wala na sila sa realidad, sabay tanong kung ilang tao ang nakakaalam sa bagay na ito at kung nasaan na sila. Sinabi naman ni Master na 8 silang nakakaalam nito, pero bukod sa kanya ay namatay na ang mga ito sa sakit o aksidente at siya na nga lang daw ang natitira. Tinanong naman ni Tiger Holder kung hindi ba siya nagdududa sa kung paano namatay ang kanyang mga kasama, dahil kung buhay pa nga daw si Ziming ay mayroon siyang kapasidad na gawin ang lahat ng ito, at sinabi naman ni Yunyi na malamang si Master na lang ang naiwan, dahil sa hindi siya kayang patayin ni Ziming. Kaya naman biglang napaisip si Master, paano nga daw bang ganun na lang kabilis o kadaling namatay ang mga cultivator na kasamahan niya? Mukhang masyado nga daw siyang naging tanga ng akalain o isipin niya na nasira din ang root ng lahat ng kanyang kasama. Nag-usap naman ang dalawang puppeteer, ngayon nga daw ay sigurado na sila buhay pa si Ziming kaya totoo ang lahat ng sinabi ni Guizhou sa kanila. Pero napapatanong nga si Yunyi sa kung paano napunta sa squirrel ng ating bida ang abilidad ni Ziming, dahil nalilipat lang sa bagong puppeteer ang abilidad nito, pag namatay na ang dating puppeteer. Pero sinabi naman ni Tiger Holder na hindi lang yun ang paraan, dahil ang dati nga daw nilang hari ay minsan ang tinanggulan ng abilidad ang isang taksil na puppeteer at nilaipat ang abilidad nito sa bagong puppeteer. Gayunpaman ay nagtataka pa din si Tiger Holder, tama nga daw na may abilidad ang hari nila na tanggalin o bawiin ang kanilang mga abilidad, pero hindi pa naman daw na-awaken ang bago nilang hari na si Lu Shu. Kaya naman napabuntong hininga na lang si Yunyi, habang iniisip kung ano ang plano ni Ziming at kung bakit niya inumpisahan ang digmaan na ito. Pero wala nga din daw idea si Tiger Holder, sabay sabi na tama talaga si Guizhou dahil hindi pa din nauunawaan ng mga puppeteers ang isa't isa, kahit palibu-libong taon na silang magkakasama. Pero biglang na-shock ang mga ito, maging sila Master nga ay agad na lumapit sa kanila at tinatanong kung anong tunog ang kanilang naririnig. At nakita nga nila ang malaking crack na ito, kaya sinabi nila na unti-unti nang nasesire ang daigdig, kasabay nito ay nakita o napansin din nila Master ang panibagong kaparusahan ng langit. Kaya masyado ang gulat nito at napapatanong nga siya sa kung ano kaya ang nangyari sa Changbai o sa lokasyon ng digmaan, at kung ginamit nga kaya talaga ni Nieting ang kanyang abilidad. Samantala ilang sandali nga ang nakalipas matapos tanungin ni Lu Shu kung tatamaan na naman ba siya ng kidlat ay masyado ang inis ni Nieting, pero naalala nga niya ang mga sinasabi ni Zhu Jin na kailangan niyang kumalma sa ganitong oras at hindi niya pwedeng saktan ang benefactor niyang si Lu Shu. Pero kailangan pa nga daw niyang harapin ang kaparusahan ng langit kaya naman agad siyang lumipad, habang iniisip na binigay naman sa kanya ni Lu Shu ang mga marrow fruit, kaya papatawarin na muna niya ito ngayon, habang si Lu Shu naman ay tinatanong kung saan siya pupunta. Dahilan upang biglang mapatigil si Nieting, at sabihin na makikipaglaro muna siya sa mga kidlat, pero sa totoo lang ay naiinis ito sa kung bakit kailangan na naman niyang harapin ang kaparusahan ng langit. Pero tinanong lang naman ni Lu Shu kung bakit sa Hilaga siya patungo, dahilan naman upang mapatanong si Nieting sa kung may plano o suggestions ba ang ating bida. Tinuro nga ni Lu Shu ang mga kalaban na kasalukuyang umaatres, at sinabi na hindi pwedeng pabayaan na lang nilang makaalis ang mga ito, iniisip nga din ni Shu na plano niya ito, kaya malamang sa makaka-earn siya ng negative points pag tinamaan ng kidlat ang mga kalaban. Namangha naman si Negrito sa plano ni Lu Shu, sinabi nga din niya na mga C-rank pababa lang ang mga kalaban na tumatakas kaya malamang sa hindi nila kakayanin ang kidlat o kaparusahan ng langit, at sinabi nga din ni Zuan na siguradong libu-libo ang mamamatay dahil sa plano ni Shu. Nabigla namang nawala kaya napapatanong siya sa kung saan ito nagtungo, hanggang sa marinig nila ang usap-usapan ng ibang miyembro ng Dragnet and Snares. Napapatanong nga sila sa kung saan pupunta ang 9th Dragnet na biglang tumalon sa labas ng fortress, akala nga din nila ay sinusundan ng ating bida si Nieting upang tulungan siya sa kakaharapin niyang kaparusahan ng langit, dahilan na din upang sabihin nila na huwaran talaga ang ating bida at dapat nila siyang tularan. Pero mukhang kakaiba naman daw ito ayon kay Zuan, dahil ang pagkakakilala niya sa ating bida ay isang makasarili at walang hiya, habang si Xiaoyu naman ay naaalala lang ang mga ginagawa ni Lu Shu. Naisip nga ni Xiaoyu na nais lang ni Lu Shu na ma-recharge ang mga sword embryos niya, pero hindi naman daw niya ito sasabihin kila Zuan, upang masira ang kanilang mga ulo sa kakaisip.
Hanggang sa ilang sandali pa ay nakita na din nila ang mga crack sa kalangitan ng daigdig, kung saan maging ang Saint ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, akala nga daw niya ay bumaba na ang rank ni Nieting, pero bakit daw kaya nasisira pa din ang daigdig matapos ang isang atake lang niya kanina? Na-shock nga din si Nieting at Tandang Bailey, gayon na din ang ating bida at dito ay naisip niya na tama ang lahat ng sinabi ni Yunyi sa kanya. Malamang nga daw na ito na din ang dahilan kung bakit gumawa ng barrier ang mga puppeteer sa Kunlun Ruins dati, nung kinalaban nila si Ao Sian. Tila may black hole o space nga din sa mga crack at butas ng daigdig na uma-absorba sa mga bagay-bagay sa paligid nito, kaya napapaisip si Shu sa kung paano ito mapapatigil. Matapos nang masaksihan ni Master ang mga sinasabi ng puppeteer ay naniniwala na din siya sa mga ito, sabay tanong kung may paraan ba sila sa kung paano ito mapapatigil. May alam naman daw na paraan sila Yunyi, pero malaking sakripisyo o kabayaran nga daw ang kailangan. Kaya naman tinanong ni Carol kung patungkol ba sa World Tree na nasa kanya ang tinutukoy nila. Tinanong nga din niya kung mayroon ba siyang pwedeng gawin para makatulong. Pero sinabi lang naman ng puppeteers na malamang sa mayroon pang pag-asa, kaya mas mainam kung kakausapin muna nila si Guizhou, habang hawak ang isang puppet na bigla niyang winasak upang magbukas ang pintuan patungo sa space kung nasaan si Guizhou. Matapos namang makaalis ang mga puppeteer ay nais sanang magtanong ni Master kay Carol, pero humingi lang ng pasensya si Carol at sinabi na hindi niya pwedeng sabihin kay Master ang mga alam niya. Habang iniisip na maging sino man o anuman ang pagkatao ng ating bida, ay tutulungan niya ito upang itago ang kanyang mga sekreto. Samantala sa space naman kung saan nananatili si Guizhou, ay sinabi ni Yunyi na nag-uumpisa ng mawasak ang daigdig, sabay tanong kung may alam ba siyang paraan para mapatigil ito. Sinabi lang naman ni Guizhou na maging sila man ay alam nila kung paano ito mapapatigil, at ito nga ay ang pagtatanim o balik ng World Tree sa lupa ng Earth. Pero ang dating kaluluwa nga daw na naninirahan sa World Tree ay winasak na ng dati nilang hari, at para ma-revive o muling mabuhay ang World Tree matapos itanim sa Earth, ay kailangan nila na mayroong mag-alay ng kanyang buhay. Pero ang problema nga daw ay si Guizhou at Carol lamang ang mga kandidato na pwedeng mag-alay ng kanilang buhay. Kaya muli ay tinanong ni Yunyi kung wala na ba talagang ibang paraan, sinabi nga din niya na halaman o puno pa din naman ang World Tree, at bakit daw hindi na lang nila ito basta itanim ulit. Pero alam na din naman daw ni Yunyi ang sagot sa tanong niyang ito dahil sinubukan na nilang itanim ulit ang World Tree sa Earth dati, libong taon na ang nakalipas, sinabi nga din ni Guizhou na kung walang kaluluwa sa loob ng World Tree ay hindi kakapit sa lupa ang mga ugat nito. Biglang ang hinawakan ni Guizhou ang ulo ni Yunyi at sinabi na ang bilis lumipas ng panahon. Naaalala pa nga daw ni Guizhou ang unang beses silang nagkita matapos siyang iuwi ng dati nilang hari. Nagtatago pa nga daw si Yunyi sa likod ng hari dati, nang tanungin niya kung sino siya sabay inasar ito kaya naiyak si Yunyi. Dahilan upang magalit ang dati nilang hari at binukulan si Guizhou, kasabay ng pagdating ng unang puppeteer na may puting buhok. Sinabi nga din nito na sa 18 taon niyang nakakulong sa loob ng World Tree ay lagi niyang iniisip at inaalala ang mga nangyari sa kanila. Pero sa tuwing naiisip nga daw niya ang pagkamatay ng kanilang kuya o unang puppeteer ay lagi niyang ninanais mag-higanti, pero ngayon ay si Yunyi at Tiger Holder na lang ang pwede niyang asahan. Nais nga daw talaga niyang may paghiganti ang kamatayan ng kanilang tinuturing na kuya, at sinabi nga niya na sa pagkakataong makita nila si Zimeng ay huwag na silang mag-alinlangan pa at patayin na nila agad si Zimeng. Wala naman na daw ang kapangyarihan ni Zimeng ngayon kaya siguradong hindi na sila mahihirapan, sinabi nga din ni Guizhou na hayaan o ipagkatiwala na nila sa bago nilang hari ang iba pang bagay. Pero bigla namang sinabi ni Yunyi na malamang sa hindi kasing sama ng inaakala ni Guizhou ang mga bagay-bagay o pangyayari. Dahilan naman upang matawa na lang si Guizhou at sabihin na kahit kailan talaga ay hindi maiiwasan ang pagtatalo o hindi pagkakasundo ng mga puppeteers. Sinabi nga din ni Guizhou na dati pa man ay hindi na sila mapatigil ng kanilang kuya sa pag-aaway, pero matapos na daw ang lahat ay para na naman silang bumabalik sa kanilang pagkabata, at nagsimula ngang maiyak si Yunyi. Matapos nito ay sinabi ni Guizhou na ayos lang kung sa ganitong pagkakataon at pangyayari magtatapos ang kanyang buhay. Isa pa ay maling tao nga daw ang napatay niya kaya isang malaking pagkakamali din ang nagawa niya. Gayunpaman ay kinulong nga lang daw siya ng dati nilang hari sa World Tree at hindi din inalis o binawi ang kanyang kapangyarihan, matapos nga daw nito ay nilagay ng dati nilang hari ang marka ng World Tree sa bago nilang hari.
Hindi nga daw niya dati maunawaan ang dati nilang hari kung bakit niya yun ginawa, pero ngayon ay alam na niya ang dahilan. Malamang nga daw na alam ng dati nilang hari na sa paglaki ng ating bida ay magkakaroon ito ng sobrang lakas na kapangyarihan, at siguradong hindi kakayanin ng Earth. Malamang sa alam na ng dating hari na mangyayari ang lahat ng ito, kaya binigyan ako ng huling pagkakataon upang mag-alay ng aking buhay sa World Tree, bilang solusyon sa nalalapit na pagkawasak ng daigdig, wika ni Guizhou. Kaya naman sinusubukan siyang pigilan ni Yun Yi, pero sinabi lang ni Guizhou na mayroon lang siyang isang bagay na pinagsisisihan, lagi nga daw siyang napapaisip sa kung anong klase ng hari ang ating bida matapos siyang ma-awaken. At kasabay nga ng unti-unti niyang paglaho, ay sinabi ni Guizhou na mukhang hindi na niya makikitang ma-awaken ang ating bida, gamit ang sarili niyang mga mata. Pero sana nga daw ay sabihin nila Yun Yi ang kanyang pangalan at pagkatao, matapos ma-awaken ang bago nilang hari. Matapos nito ay sinabi ni Tiger Holder na wala na si Guizhou, kaya mas mainam kung aalis na sila sa lugar na ito. Samantala sa World Tree ay makikita naman si Carol na naghihintay kay Guizhou, na sakto namang parating. Tinanong nga ni Carol kung si Guizhou ba ang lalaki na palagi niyang nakakausap, pero tinanong lang din naman ni Guizhou si Carol kung alam na ba niya ang paraan upang masira ang barrier o selyo sa memorya niya na nilagay ni Guizhou. Hindi pa nga daw alam ni Carol kung paano ito sisirain, pero nagtungo daw siya dito dahil may nais siyang tanungin, ito ay kung sino ba talaga si Lu Shu, at kung saan siya pupunta matapos niya itong makita na muling lumipad. Sinabi lang naman ni Guizhou na ito na ang oras upang gampanan niya ang kanyang trabaho, kaya napapatanong si Carol kung nais pa niyang mag-alay ng kanyang sarili o buhay para matanim muli ang World Tree sa Earth. Sinabi nga din ni Carol na hindi naman siya nagmula sa daigdig na ito. Isa pa ay siguradong puwersahan lang ang pagbibigay ng misyon na ito sa kanya, kaya hindi umano dapat sundin ni Carol ang utos o misyon na binigay sa kanya. Pero sinabi lang naman ni Guizhou na utang niya ang kanyang buhay sa taong naglagay sa kanya dito, isa pa ay ito umano ang tadhana niya, kaya kailangan niyang tapusin ang misyon na binigay sa kanya. Sunod nito ay sinabi niya na magbibigay siya ng regalo kay Carol, at unti-unti ngang yumanig ang buong World Tree. Sunod ay inutusan niya na muling magpakita ang World Tree sa daigdig, sabay sinabi na mukhang masyadong mahirap ang mga taga-Nordic Immortals, dahil nga daw si tinuturing nilang kayamanan ang isang tangkay lamang ng World Tree. Sunod nga nito ay hinulag niya si Carol kasama ng sandamakmak na malalaking tangkay o sanga ng World Tree. Nais nga daw niyang ibigay ang lahat ng ito kay Carol sa ngalan ng kanilang hari, sabay tanong kung sa tingin ba ni Carol ay mabait at mapagbigay siya. Unti-unti nga ding umalis sa palad ni Carol ang marka ng World Tree, at lumipad ito patungo sa isang katubigan na lugar sa Changbai Mountain. Matapos nito ay biglang nagliwanag ang lugar, at unti-unti nga ding lumabas ang World Tree kasabay ng pagyanig sa lugar. Hanggang sa bigla na lang nakita ng lahat ang isang malaking puno na umusbong mula sa kawalan, at sa paglabas nga nito ay unti-unti ding naghihilom o nawawala ang mga cracks sa Earth. Hindi nga daw nila alam kung paano itong nangyayari, pero malamang na may kinalaman nga daw ang malaking puno na kanilang nakikita. Sinabi nga din ni Satan na anuman ang dahilan ay alam niyang dapat silang magpasalamat, dahil tumigil ang pagkawasak ng daigdig bago pa man dumating ang kaparusahan ng langit kay Nieting, sigurado nga daw siyang mamamatay silang lahat pag natuloy ang pagkawasak ng Earth. Pero bigla namang may tumama na malakas na kidlat sa kanilang campsite, dahilan upang magulat silang lahat at mapatanong sa kung bakit dito tumatama ang kaparusahan ng langit para kay Nieting. Agad nga din silang nagtakbuhan habang tinatanong kung paano kaya nila matatakasan ang kaparusahan ng langit mula sa isang Divinity Master. Pero bigla namang lumapag si Nieting sa kanilang harapan at sinabi na huli na ang lahat at hindi na sila makakatakas. Bigla nga ding tinamaan ng kidlat si Nieting, kaya sinabi ng mga kalaban na dapat na silang magmadali at umalis. Tila hindi naman tinablan si Nieting sa kidlat na tumama sa kanya, at patuloy pa nga din ang pagbagsak ng kidlat o kaparusahan ng langit. Napapasigaw na nga lang ang mga kalaban at hinahanap ang lalaki na mula sa Dark Kingdom o si Zimeng na nagpakilala bilang si Saitama, sinabi nga din nila na sisiguraduhin nilang mamamatay siya pag nakaligtas sila dito. Hanggang sa bigla namang may bumangga sa leader ng Linet na napapatanong pa sa kung sino ang bumangga sa kanya. Pero matapos niyang makita na patungo ito kay Nieting at sa kaparusahan ng langit ay napapatanong na lang din siya kung si Raulo daw ba ang bumangga sa kanya. Sa bawat bagsak nga ng kidlat ay nagbibigay ng negative points ang mga namamatay,
at dahil sa parating na ang mga mas malalakas pang kidlat ay naghanda na sa pag-atake si Nieting. Ilang sandali nga lang ang nakalipas ay mabilis nitong sinugod at sinalubong ang kaparusahan ng langit, at dahil sa pag-atake na kanyang ginawa ay nagdulot ito ng malakas na pagsabog sa lugar. Hindi naman makapaniwala sila Ji Chao sa kanilang nakikita, pero ang suggestion nga daw ng ating bida na gamitin ni Nieting ang kaparusahan ng langit upang patayin ang mga kalaban, ay mukhang mabisa. Hanggang sasabihin ng isa na parang mayroong hindi tama, at napapatanong nga sila sa kung ano ang ginagawa ng kanilang 9th Dragnet o ng ating bida na hinahabol ang kidlat. Tinatanong nga din nila kung magiging ayos lang kaya ang ating bida pag tinamaan siya ng kidlat, pero sinabi lang naman ni Zuan na piniling makipaglaban ni Shu kahit pa may mga kidlat, kaya mukhang magiging ayos lang naman siya. Hanggang sasabihin nitong parang mayroong mali, at mukhang nag-e-enjoy nga daw si Shu sa kanyang ginagawa, habang si Mingyu naman ay naglalaway sa inggit at nais din sanang tamaan ng kidlat. Samantala iniisip naman ni Shu na masyadong kalat-kalat ang kidlat at mayroon pa siyang mahigit 200 embryo na kailangang ma-recharge, masyado nga daw mabagal ang charger niya kaya kailangan pa niyang lumapit, dahil kahit anong mangyari ay hindi siya papayag na hindi makargahan ang lahat ng lightning embryo niya. Nagpatuloy nga siya sa pagtakbo at pagsalubong sa mga kalaban, upang lalo siyang makalapit o mapalapit kay Nieting at sa mga kidlat. Pero matapos naman siyang makalapit ay mabilis na lumipad palayo si Nieting sa kanya, pero muli ay hinabol lang niya ito, pero napansin naman ni Nieting na patay na ang lahat ng linets kaya magtutungo naman daw siya sa mga The Oath at tanks. Ayaw pa din namang tumigil ni Shu sa paghabol at kailangan nga daw niyang mas bilisan pa sa pagtakbo. Hindi nga din daw siya sigurado kung kailan ulit magkakaroon ng kaparusahan ng langit kaya kailangan makargahan lahat ng lightning embryo niya ngayong araw. Patuloy naman sa paglipad si Nieting habang iniisip kung sino ang mga susunod niyang papatayin, gamit ang kaparusahan ng langit, at lalo pa nga niyang binilisan ang paglipad kaya naman binilisan din ni Shu ang pagtakbo. Hanggang sa maabutan nga niya si Nieting. Pero hindi naman siya nakakapit sa balabal nito dahil lumipad pataas si Nieting upang salubungin muli ang kidlat mula sa kaparusahan ng langit. Naiyak na nga lang si Shu habang si Nieting ay inaatake at sinasangga ang mga kidlat, matapos nga nito ay agad na lumapag si Nieting na biglang nagulat. Tinatanong nga niya kung ano ang ginagawa ng ating bida at kung bakit ito nakayakap sa kanyang paa, at sinabi lang naman ni Shu na nais niyang sumama kay Nieting sa kanyang paglilibot. Hanggang sa mapansin niya na wala na ang kaparusahan ng langit, at sinabi nga din ni Nieting na tapos na ang lahat at nakasurvive siya sa mga kidlat. Dahilan upang biglang manlumo ang ating bida, iniisip nga niya na lagi na lang hindi sumasang-ayon ang mga bagay-bagay na naisin niya. Hanggang sa bigla namang may tumulo na dugo, at ito nga ay mula kay Nieting, kaya naman biglang tumayo ang ating bida, upang tanungin kung ayos lang ba siya at sinabi nga din ni Shu na kailangan niyang magpahinga. Pero sinabi lang naman ni Nieting na ayos lang siya, sabay hawak sa balikat ng ating bida at muli ay pinasalamatan sa prutas na kanyang binigay. Pero muli ay may naisip lang na kalokohan ng ating bida, at sinabi nga niya na kung nais talaga siyang pasalamatan ni Nieting ay dapat siyang tumawag ulit ng kaparusahan ng langit, sabay bigay sa panibagong marrow fruit. Hindi nga nakapagsalita si Nieting matapos makita ang mga marrow fruits na binigay ng ating bida, hanggang sa nagbigay na lang siya ng negative points. Hindi nga din lubos akalain ni Nieting na madaming ganitong prutas ang ating bida, alam nga daw niya na ang mga prutas na ito ay siguradong malaki ang magiging tulong sa mga cultivators, pero saan daw kaya ito nakuha ng ating bida? Iniisip nga din ni Nieting na sa tulong ng mga prutas na ito ay pwede siyang magkaroon ng malalakas na cultivator sa kanilang organisasyon, pero dahil naman sa nakita ni Shu na nanginginig ang kamao ni Nieting, ay sinabi niya na hindi na kailangan pang tumawag ni Nieting ng kidlat at nagbibiro lamang siya. Pero biglang naalerto si Nieting, kaya naman nagulat ang ating bida at tinanong kung anong nangyayari. Dito ay sinabi ni Nieting na mayroong nagtatangka na sirain ang kanyang sword formation, pero kung sino man umano ito ay sigurado si Nieting na malapit na niyang masira ang kanyang sword formation.